ang langit ay nalalambungan. Nalalambungan. Alam niyo ba yung salitang lambong? Hindi labong. Nakakain yun. Nakain ako noon, lalo't ginataan. Lambong. Veiled. So, we live as in a mirror. Sabi nga ni Apostol San Pablo, lahat ay nalalambungan. Hindi kitang-kita kasi may veil. May kaya ang mga babae nung araw nagbebelo. Kasi kayong mga babae, ang korona ninyo ay ang inyong buhok. Sabi nga, the crowning glory of your beauty ay ang inyong buhok. Pero bakit nyo nilalambungan? Para hindi kayo makatawag ng pansin. Para ang tingin sa Panginoon. Ay nawala na iyon. Kaya naman, pag kayo nagsisimba, mababae man malalaki, ay di mayroong akmang kasuotan para hindi kayo makakatawag ng atensyon. Ang Panginoon. Ngayon, ang Panginoon naman ay nalalambungan din. Nung unang panahon, kitang-kita yun sa misa. Pagpasok ng pare, ang pare nakabireta, nakasombrero. So para hindi kita siya masyado, hindi kita kung anong kanyang gupit. At pagdating niya sa altar, siya'y nakatalikod. Buong misa halos, siya'y nakatalikod. So, pati ang pare, nalalambungan. Yung dala-dala niyang kalis, na may ostya, at may paten, at pal, at mayroong purificator, may cover, nalalambungan din. Sa Greek naman, sa East, kung ito ang pagkita natin na ko at ninyo, mayroon sila diyang malaking icon, nakasangga diyan habang nagmimisa. Pamilyar siguro dyan ang mga neo. Yung malaking icon, ang tawag doon, iconostasis. Sa atin naman, sa Roman Rite, nung unang panahon, hindi na kailangang lambungan, sanggahan ang ating pagitan. Ay, meron ng communion rail. So may lambong. Bago ang pari nga, nakatalikod noon. May lambong, hindi mo makita. Parang suspense. Kumbaga, parang secret ang langit. Tapos ang salita, hindi mo maintindihan kasi Latin. O, mahiwaga ang dating. Ano? Makikita mo na lamang pag ikay nangungumunyon. Ang pagbasa, ang Ebanghelyo, Latin. Hindi mo, may lambong din. That's the point. Veiled. Natatakpan. Bakit? Kaya mahiwaga. Ang Diyos hindi mo kitang-kita. Pero sa pangyayari ngayon, kitang-kita siya. Nagliliwanag. Tamang-tama, First Friday. Tamang-tama, Transfiguration. Tingnan ninyo ang Divine Mercy. Tagpong-tagpo yung dalawang okasyon, dalawang pagkakataon. Ngayon ay First Friday. Saan ang gagaling yung liwanag ni Jesus? Sa puso ni Jesus. Dalawang sinag, puti, pula, tubig at dugo na dumaloy. Yun ay galing sa kanyang puso. Nung sinaksak ang tagiliran, tumilarok doon umagos. At ngayon isinasagisag ng liwanag. Liwanag! Transfiguration. Nagliliwanag ang Panginoon. Well, ayun naman talaga ang tunay niyang itsura. Ang tunay na itsura ng Panginoon, nagliliwanag. Nalakad sa tubig. Pero bakit hindi laging gayon ang pakita ng Panginoon? May lambong. Nakukuha niyo na? God is veiled. Kumbaga siguro ay sinususpense tayo ng Panginoon. Kaya may kasabihan, no man can see God and live. Hindi mo pwedeng makita siya ng mukha sa mukha. Doon mo yun makikita sa kabila. Sa ngayon, hindi mo nakikita. Pag nangungumunyon ka, veiled by the sacramental species, ang nakikita mo, tinapay na puting bilog. Pero hindi mo nakikita ang mismong si Jesus, pero mismong si Jesus yun. Nalalambungan. Pag ang pare nagko-consecrate,
Tinitingnan niya yung kanyang kinoconsecrate, ito ang aking dugo. Pero sa tingin niya, alak na alak. Pero alam ng pare na sa pag-inom niya noon, hindi na yun alak. Yun ay dugo na nalalambungan. So, kaya mahalaga ang patience. Tayo ay naghahanap sa Diyos. Huwag mong hangaring agad-agad malinaw na lahat, makita mo na lahat. Pati nga estado ng iyong pamumuhay, minsan hindi mo rin malinaw, nalalambungan din. Ako ba'y nasa state of grace? Ako ba'y nasa mortal sin? O kung ako naman ay nasa state of grace, ano na kayang level ako sa larangan ng kabanalan? Ba'y maganda namang itanong. Kaysa ang itanong mo'y buhay ng may buhay, at ang siyasatin mo yung pamilya ng may pamilya at buhay at ginagawa ng iba o ng iyong kapitbahay, ang usisain mo ang iyong sarili para magliwanag ka rin. Ngayon ang Panginoon, hindi mo nakikita siyang nagliliwanag, pero ang ganda ng description, puting-puti. Wala daw ganong kaputing damit, makakapagpaputi ng ganong damit. Pero hindi mo pa nakikita ngayon. Sa kabilang buhay, makikita mo yon. Yun ang tinatawag na beatific vision. Makitang-kita mo na siya yung sinasabing face to face, mata sa mata, mukha sa mukha. Ano kayang itsura ng Diyos? Ng mukha sa mukha, nagliliwanag. Hindi kaya ng iyong mata, kaya hindi siya pwedeng magpakita sa iyo ng gayon. Ay bakit ito sina St. Peter? Nakita. Ang Panginoon, kaya naman niyang magbigay ng exception. Kaya talaga namang sobrang exceptional naman talaga. Ang nangyari lang yon ay kay St. Peter, John, and James. At hindi na naulit. Pero mapapansin ninyo, nung siya'y muling nabuhay. Kaya yung picture ng Divine Mercy is the picture of the resurrected Christ. Siya'y nagniningning. Kaya hindi nila makilala agad. Araw-araw nilang kasama, bakit sila'y naninibago? May nagbago, may dagdag na ningning. Yun ang tinatawag ni St. Thomas Aquinas na clarity. At yun ang magandang balita. Pag tayo'y muling binuhay ng Diyos, di tayo mamamatay, maaagnas, sa huling paghuhukom, sa second coming, sa resurrection of the dead, pagkabuhay na muli ng mga yumao at buhay na walang hanggan. Amen? Tayo'y nagniningning din, ang ating kaluluwa ay nagniningning. Yung mga martir, kung saan sila sinugatan, ay di katulad ni San Pedro o Kalunsod, siya ay sinibat, nagniningning yung kanyang sugat. Katulad ni San Lorenzo Ruiz, hiniwa-hiwa ang kanyang ulo. Abay, di yun ang nagniningning yung kanilang mga sugat. Ang Panginoon mismo, may sugat sa kanyang mga palad, sa kanyang tagiliran, sa kanyang paa, ay yun ilalong maningning. Na higit pa sa brilyante, yung flash of light, ay pagka tiningnan mo ngayon, mabubulag ka sa liwanag. Hindi kaya ng iyong mata. Kaya hindi ang Panginoon nagpapakita. Kaya siya'y nalalambungan. Hindi pa kaya ng iyong mata. Makikita mo yan. Siyempre, pag medyo lumalalim ng iyong kabanalan, hindi naman ganung aktwal. Sabi ko sa inyo, yung beatific vision ay sa kabilang buhay. Kung makakarating ka sa langit, doon mo siya makikita ng mukha sa mukha, mata sa mata. Anong itsura ng Diyos? Tremendum et fascinans. Ano po yung Latin na yan? Tremendum et fascinans. Tremendum, nakakagimbal, nakakayanig sa ganda. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Sa kagandahan ng nakita mo, nayayanig ka, nanginginig ka. Yun ang ibig sabihin. Sa ganda ng Diyos, ay mayayanig ka. Ganun siya. May ganun bang kaganda? Abay, isipin nyo na kung gano'ng kaganda ang Diyos. Kung gano'ng kaganda si Mama Mary. Ay pag nakita mo yung sa ganda, ay mayayanig ka. Yun ang mysterium tremendum. Et fascinans. Ano man yung et fascinans? Nakakapanginig, pero kaibig-ibig. Wow, ganda ng description ng Diyos, Maganda ang Diyos, kaya naa-attract tayo Kaya may napapaisip magpare, may napapaisip magmadre, maganda ang Diyos
Kaya may naipapag-isip magbait, maglingkod sa simbahan, mag-choir, mag-altar server, mag-join sa mga organisasyon, mag-asikaso ng mga iba-ibang apostolate, social media, ang ating mga iba-ibang gampanin at iba-ibang mga kinabibilangan sa simbahan. Bakit? Maganda ang Diyos. God is fascinating. Kabigha-bighani, kaaya-aya, pero nakakapanginig sa ganda. So yun ang ibig sabihin ng mysterium tremendum et fascinans. God is both attractive and amazing. So, yun ha, hindi pa ho natin makita ngayon sa kabilang buhay. Pero ngayon, utay-utay. Kaya, huwag kang maiinip, huwag kang madi-discourage, mag-persevere ka, sikapin mo yung pagpapakabanal, utay-utay din, nawawala yung lambong. At pagdating na dun sa kabila, wala ng lambong. Parang yung experience na ni St. Peter. Mukha sa mukha, mata sa mata, nakikita mong nagliliwanag siya.